dahil nga po ngayon ay the Sunday before Christmas, mahina po mas lalo nating makilala ang ating Savior kung bakit meron tayong ganitong pagdiriwang ng Kapaskuhan, and mas maintindihan pa po natin kung bakit ang Panginoon na si Yeshua ay ipinanganak po sa atin miraculously. Bago gumagamit ito, hindi nga pala ako nagmamay. Kung paano po ang ating Panginoon ay naipanganak po sa atin, at ito po ay sa pamamagitan ng tinatawag na virgin birth, the virgin birth. Narinig po natin ito. At ang understanding po ng marami about the virgin birth of Christ ay after Christ was born, that Mary remained to be a virgin. Pero hindi po ganon ang paliwanag nun. No? Ang totoong at tamang kapaliwanagan po ng virgin birth ay ating maintindihan ngayon as we go on with our message. Dapat po nating maintindihan na ang ating pong Panginoon na si Yeshua ay sa katawang tao mula po sa nature ng pagka-Diyos. Huwag po nating kalimutan na ang Savior po na ating kinikilala ay meron pong dalawang kalikasan or nature, no? Meron po siyang nature ng pagka-Diyos, which is His divine nature, na kung bakit po meron tayong perfect salvation, bakit meron tayong kaligtasan na hindi pwedeng ibigay ng kahit sinong tao lamang, kundi si Yeshua po, ang ating Panginoon, ay ang siyang naging very qualified one to give us that salvation dahil nanatili po sa kanyang anyo ang nature, ang pagiging Diyos, no? While taking up the nature of a man. Ang anyo ng pagkatao, siya po ay namuhay na katulad natin na parang sa isang servant. Subalit, na-retain naman po niya ang kanyang pagiging isang tunay na Diyos. Kung kaya hindi po siya nagkasala kailanman, kung kaya nakagawa po siya ng mga milagro, tanging siya lamang ang nakagawa at makagagawa at hindi ang sino mang tao. Kaya nga po sabi sa Philippians 2 verses 5 to 8, ganito po ang pahayag sa salita ng Panginoon. Let this mind be in you which was also in Christ Yeshua, who being in the form of Elohim, thought it not robbery to be equal with Yahweh, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Now, pinaniniwalaan din sa ating aral mula sa salita ni Yahweh na nung tayo po ay ipinanganak o ipinaglilihi pa lamang tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang, meron na po tayong tinatawag na sin, no? Kasalanang minana. Kaya nga po, sa pagkapanganak pa lang natin, hindi pa man tayo gumagawa ng mali, hindi pa man tayo nakapagsisinungaling, wala pa tayong binabaling batas, pero because of that inherited sin, kasalanang minana natin sa ating mga magulang, makasalanan na po tayo. No? Ayon nga po sa Psalms 51:5, ang sabi ni Haring David, Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Ayan. Kaya part of our salvation is the admission, yung pagkilala po, pag-admit at pagtanggap sa ating mga sarili na tayo po ay mga makasalanan. Psalms 58 verse 3, the Bible says, The wicked are strong from the womb, they go astray
as soon as they be born, speaking lies. Now, may problema dito ngayon. Kung ito po ang tindig natin, at ito po ang ating doktrina, na all of us as men, born of a woman, ay ipinanganak with sin, hindi po pwedeng ang Panginoon ay ipanganak sa ganito rin kalagayan. Amen po ba? Kailangan ang Savior natin sinless. Kailangan wala siyang kasalanan. Now, binigyan po yan ng kasagutan at solusyon ng ating Diyos Ama na si Yahweh Elohim sa pamamagitan niya po ng kanyang dinisenyo na magiging kapanganakan ng ating Panginoon, and this is through the virgin birth process. Yan po ang dahilan, mga minamahal. Yan po ang isang malalim na dahilan kung bakit kinailangan pa na magiging kapanganakan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng isang babaeng si Mary ay sa pamamagitan ng virgin birth. Kapanganakan na kung saan wala dapat mangyayaring anumang sexual relationship between the mother and the father, and yet kinakailangan magbuntis. Now, paano mangyayari ito without the biological process, no? Only through a miracle of Yahweh that this thing happened, no? Yan po ang logical answer sa dilemma ng sin nature, na kinakailangan po ipanganak ang Kristo by virgin birth. Sapagkat ang tatay lamang po ang nagpapasa ng kasalanan sa anak, hindi po yung nanay, no? Yes, Yeshua did not have a human father, for the Holy Ghost was his father. Yung tatay po, no? Na nangyari dito, conceived by the Holy Spirit. Mary was the mother, but did not pass on a sin nature to the baby Yeshua. Ayan. So, ganyan po ang nangyari. Now, paano naman yung problem ng Immaculate Conception? Now, ang paniwala naman po dito ng ating mga kamag-anak at mga kababayang Katoliko is that si Mary herself was born without sin. That she herself were conceived immaculately. Immaculada Conception. Walang pagkakasala. Mali po itong konseptong ito. Oh? Ang Jesus lamang o si Yeshua Christ lamang ang ipinanganak sa ganitong kalagayan. The Immaculate Conception is a teaching or a dogma of a Catholic Church which states that the Virgin Mary has been free from original sin from the moment of her conception. Hindi po ito biblical. Wala po ito sa scripture. You cannot find any evidences or proof that Mary was conceived immaculately upon birth, no? Just like the other people like us, ang pagkakapanganak po kay Mary, ordinarily, katulad po ng pagkakapanganak sa inyo at sa akin. Lumaman lamang po si Mary sa atin at sa lahat ng mga kababaihan, kung kaya siya tinawag that blessed among other women is for the reason na siya po ang napili para mag-conceive sa ating Savior, sa ating Panginoon. Siya po ang napili para ang Holy Spirit ay siyang maging dahilan ng pagkakabuntis po ni Mary. Now, ito po, controversial issue na ito during the Middle Ages ay na-revive po noong 19th century at inadapt po ng Catholic Church as their dogma when Pope Pius IX promulgated in a fabulous Deus in 1854. And this had the overwhelming support of the church hierarchy since then. Although a few, including the Archbishop of Paris, said that the Immaculate Conception is not, ulitin ko po, ang sabi ng isang arsobispo ng Paris, ang Immaculada Conception na katuruan about Mary ay hindi daw po makikita, mababasa man lang o matatagpuan
sa banal na bagong tipan. Okay? So meron hong nagpatunay. And even our Protestant brethren rejected or they never accepted the Ineffabilis Deus as an exercise in papal power and the doctrine itself as without foundation in the Scripture. Ang drawing po niyan ay si Maria na nakatayo at nakaganyan. No? Nakakita po ng image ni Mary na nakatayo, nakaganyan. Yan po ay diriwang na imahe o piyesta ng Immaculada Concepcion during 8 of December. Now, hindi ho yan biblical. Wala ho sa turo yan ng Bible. Wala ho sa katuruan niya ng Scripture na ang kapanganakan ni Mary ay katulad ng kapanganakan sa Panginoon. Tandaan po ninyo, gusto nilang ipantay si Mary o ihigit pa si Mary kay Yeshua Christ, di ba? Kasi gusto nila ang tao kay Mary mamanata eh. At yan naman po nangyayari sa ating mga kamag-anak at mga kababayang Katoliko Romano, di ba? Dahil nga po sa maling aral ng simbahan Katolika. Now, what about the Assumption of Mary or the Assumption? Again, this teaching is saying na si Mary po ay hindi namatay physically, but siya po ay kinuha bodily at umakyat sa langit just like our Lord Yeshua Christ. Again, this teaching can never be found in the Scripture. Hindi rin po ito muli makikita sa anumang aral at katuruan ng banal na kasulatan na si Mary ay hindi namatay at umakyat sa langit bodily katulad ng sa Panginoon. So yung Immaculate Conception teaching, yung Assumption of Mary teaching, these are all not biblical teachings. Wala ho sa Scripture. Ito po ay invented teaching ng ating most na pinanggalingang simbahan, the Catholic Church. And they celebrate this feast naman of the Assumption of Mary every 15th August. Every 15th of August. Now, ano yung meron na nasa Bible about Mary? Ang meron po about Mary na nasa Bible is the virgin birth of Christ. Amen? Yun ang turo na matatagpuan natin sa Scripture. The virgin birth. Ibig sabihin naman po nito, ang maliwanag naman kung kapaliwanagan nito ay nung nagsama si Mary at si Joseph, buntis na si Mary because of the Holy Spirit. Now, hindi po niya ito gustong dalhin sa kahihiyan. Gusto niya sanang iwanan si Mary secretly, privately, pero ang anghel po ni Yahweh nagpakita sa kanya. At sinabi kay Joseph, huwag kang matakot na kuhanin mo o pakisamahan mo si Mary bilang iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadala ay bunga ng banal na Espiritu Santo. Hindi ho bunga ng pagtataksil sa kanya o pagkakamali, no? So yung virgin birth po ay inihula na po yan sa lumang tipan. In Isaiah 7:14, ito po ang sabi, therefore Yahweh Himself, ang Diyos mismo, ang ating Panginoon mismo, ang magbibigay ng tanda, a sign. Ano yung tanda yun? Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Ayan. At yan ho ay piniliwanag kung bakit Emmanuel ang ipapangalan sa Matthew 1:23. No? Ang sabi sa Matthew 1:23, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is Elohim is with us. Yung presence po, yung pagdating po, yung pagkakapanganak po sa ating Panginoong Yeshua, by virgin birth po ni Mary, yan ang nagligtas, nagpatawad sa kasalanan po ng mga tao. Sapagkat si Elohim, ang Diyos mismo, ang napasa atin. Isaiah 9:6, the prophecy, ang hula po, that Yeshua, the human one, was to be born,
but Yeshua, the divine God, was to be given. For Yeshua as God was eternal and could not be born. No? Kaya po ang ginamit na term, nung ang Diyos na po, ang lalabas sa eksena, given, ibinigay. Isaiah 9:6. Ang sabi dyan, sa propesya ng Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty El, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Pag nakausap nyo, Jehovah's Witness, sasabihin sa inyo, o tingnan mo na, sabi dyan, tungkol kay Yeshua, Mighty El lang siya. Hindi siya tinawag na Almighty El. Basahin natin ang Revelation, doon mo natin makikita that Yeshua Christ was also called the Almighty El. Amen. Tinawag po siyang Almighty El din. Ayan. So yan po mga title, mga katawagan na ibinigay sa Panginoong Yeshua sa propesiya ng lumang tipan. Okay? So, yung virgin birth po ni Christ ay inihula po sa lumang tipan at ang historic fulfillment po ng propesiyang ito ay nangyari na nga po. Sa Matthew 1:18-25, babasa po natin doon ang istorya ng kasaysayang ito. Sa Luke 2:4-7, makikita po natin ang istorya, yung sinabi ko na sa inyo kanina, na si Mary and Joseph ay pinagtipan para maging mag-asawa, pero bago pa sila nagsama, buntis na pala si Mary with the Holy Spirit. No? And yet, tinanggap pa rin po siya ni Joseph sa unang. Fear not to take Mary thy wife, for the seed by the... Ang sabi po doon, and Yahweh guarantees this to give us a perfect Savior. Bakit po perfect Savior? Kasi hindi nga pwedeng ang Savior natin may bahid ng kasalanan. Kung ang ama po ni Yeshua Christ ay si Joseph, no? By biological process, hindi po pwedeng maging Savior si Christ. Kaya nga po nag-qualify ang ating Panginoon to be our Savior sapagkat He was conceived by Mary through the Holy Spirit because of that virgin birth process. But by the way, don't be misled, the virgin birth process did not stay and remain that way after Christ was born. Hindi ho nag-remain na virgin si Mary, at ito po hindi ito ng simbahang Katoliko, kung kaya't ang paniwala po ng ating mga kamag-anak, kaibigang mga Katoliko, ay nanatiling virgin si Mary. But no, if you read Mark chapter 6, you will find there na meron po mga kapatid, si Yeshua Christ, sa naman, half-brothers and sisters. Yun talagang mga anak ni Mary and Joseph sa kanilang regular na pagsasama. Mamaya ako isang talata magpapatunay sa inyo pa na talagang after na may panganak si Yeshua Christ, may namagitan sexual relationship. Yes, between Mary and Joseph. Hindi po natin ito iniimbento. Scripturally, patutunayan sa atin yan ng scripture. No? Pero dito po, sa Leviticus 20:10, makikita niyo dito kung bakit hindi po pwedeng magtaksil si Mary kay Joseph prior to their wedding. Kasi alam nila ang batas eh. Ang batas po kasi noon, Leviticus 20:10, and the man that committed adultery. Ibig sabihin po nito yung pakikipagrelasyon outside of marriage, di ba? Adultery with another man's wife. Even he that committed adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteresses shall surely be put to death. Alam mo ni Mary, hindi siya po pwedeng nagtaksil kay Joseph kung bakit siya nabuntis. Papatayin siya. Ipapapatay siya. Di ba?
Kaya malakas po ang loob ni Mary na dalhin sa kanyang sinapupunan si Yeshua Christ sapagkat alam niya na siya nabuntis nang wala siyang ginawang immoral thing. But the Holy Ghost, no? Ang Holy Ghost po, miraculously, our Father Elohim, Yahweh, nilagay po ang Holy Spirit doon sa sinapupunan ni Mary para ipagbuntis po niya si Yeshua Christ. Matthew 1:25 tells us that though Joseph and Mary were married, they never lived together as husband and wife until the birth of the Savior. Hindi ho sila nagsama katulad sa pagsasamang ginagawa ng mag-asawa na merong honeymoon, na merong romances, na merong pong sexual engagement. Hindi nga pwede. Bakit? Alam niyang buntis si Mary with the Holy Spirit. Ginalang po yan ni Joseph, no? Yahweh takes special care to insert this verse with us, Matthew 1:25, para mapatunayan po natin na talagang malinis si Mary sa kanyang pagbubuntis kay Yeshua Christ hanggang maipanganak po niya ang Savior. Tingnan niyo sabi sa Matthew 1, verse 25. Ang sabi po dyan, and you heard not. Saan po ninyo mababasa yung talatang ganyan? And you heard not. Sa Genesis. Sabi po sa akin ng Genesis, and Adam knew his wife Eve, and she bare a son. No? Diba? So, nung kinilala po, nung kinilala ni Adan ang kanyang asawa, na si Eva, nagkaanak po sila. So, yung salita po niyang new, heard not. Ibig sabihin, hindi kinilala ni Joseph si Mary. Hanggang kailan? Hanggang kailan siya nagtiis? Na tinitingnan lamang niya. Ini-enjoy lamang niya kagandahan ni Mary. Hanggang maipanganak po ang ating Savior. Yan ang sabi sa talata. You heard not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Yeshua. Okay? Now, kung mapapalabas po natin, titingnan ko isang talata sa book of Mark, chapter 6, verse number 3. If I remember it right, no? Ito ho, by memory lang, wala yan sa aking lesson. Pero dito po sa Mark chapter 6, verse 3, sana tama yung memory ko. At hindi pa ako ganun katanda. Ayan. Ayan, tama nga. Mark 6, 3 and 4. Yan, Mark 6, verse 3 and 4. 6, 3 yan. Mark 6. Ayan, tingnan yung sabi dito ng mga tao. Hindi baga ito ang anluwagi? Sino yun? Si Yeshua. Kasi by trade, ang trabaho po ni Joseph, carpenter. Di ba ganyan? Usually naman, minamana ng anak yung trabaho ng tatay. No? Tingnan niyo yung mga politiko natin, yung mga tatay, politiko rin. Diba? Tingnan yung mga pastor natin, yung ama, pastor din. Yung mga artista din. O kaya, hindi ho mahirap, no? Isipin na dahil carpenter si Joseph, carpenter din by trade, si Yeshua, prior to his earthly ministry. At sinabi naman dyan, anak ni Maria, at ito po, kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas. Ibang Judas po yan, ni Iscariote. Yan po yung writer ng Book of Jude. Okay? At ni Simon, 4 na kapatid na lalaki ni Jesus, ni Yeshua. Tandaan niyo yung talatang yan. At hindi ba nga nangarito nun sa atin ang kanyang mga kapatid na babae? Mga, ibig sabihin, more than one. Maaring 2. Pero mapapansin po ninyo, at least meron siyang 6 siblings. They were 7 in the family of Joseph and Mary. Siya ang eldest. No? Now, scripturally po, mapapansin nyo,
hindi masyadong nabibigyan ng importance sa mga babae before. Kaya kahit wala yung pangalan, hindi na masyadong importante yun. That's what happened there. Kaya hindi binigay yung pangalan ng babae ng kapatid. Pero alam natin, tiyak, meron siyang at least 2 kapatid na babae kasi mga hindi magagamitin yung mga ko, isa lang. At siya'y kinatitisuran nila. Kita niyo yung kapatid niya, tisun po sa kanya, no? Verse 4, ano sabi ni Yeshua? At sinabi sa kanila ni Yeshua, walang propetang di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain, at sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak, at sa kanyang sariling bahay. Ayan. So mga minamahal, tandaan niyo na po yung talatang yan. Mark 6:3 and 4. Patunay na meron hong half-brothers and sisters ang ating Panginoong Yeshua. Now, ano ang purpose ng virgin birth? Bakit kinailangan virgin birth ang mangyaring proseso sa Panginoon? Una, to reveal Yahweh. Para maipahayag po ang Diyos sa katauhan ni Yeshua Christ. Yeshua came to declare and reveal the Father to the humanity. John 1:18, sabi po dyan, no man had seen the Father at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Secondly, para i-bridge po at pagdugtungin ang hiwalay na relasyon ng tao sa Diyos, kay Yahweh. 1 Timothy 2:5 says, for there is one Elohim and one mediator between Elohim and man, the man Christ Yeshua. Tandaan yung talatang ito, sapagkat ang talatang ito ay bumabali rin at sumisira din sa katuruan ng simbahang Romano-Katoliko na si Mary Mediatrix. Hindi mediatrix si Mary. Ang po natin, according to the scripture, ang intercessor po natin, tagapamagitan natin kay Yahweh Elohim, walang iba kundi si Yeshua Christ. The only purpose and mission of Mary is to conceive the Savior. Pangatlong reason po is to save men. This was the basic purpose that brought Christ to earth para iligtas tayo, patawarin tayo. Di ba? Yung pangalan niya mismo, ang kahulugan, ang sabi, for He shall save His people from their sin. Ililigtas sa mga tao sa kanilang mga kasalanan. Hebrews 2:14 and 16, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same, that through death He might destroy him that had the power of death, that is the devil. For verily He took not on Him the nature of angels, but He took on Him the seed of Abraham. Now, kung ang tao po is totally depraved because of sin, tayo po ay talagang sakmahamakan patungo dahil sa ating mga kasalanan, then kailangan natin ng isang tagapagligtas, ng isang Savior na tutubo sa atin, malinis, wagas, at puro, has the capability to save us in the person only of Yeshua Christ, who was born without sin, born of a virgin, di ba? Walang dungis ng kasalanan mula sa Ama because He was conceived of the Holy Spirit. Yeshua Christ is the only possible Savior of the world. The only way that Yeshua could become man without a sin nature is by the virgin birth. Yan ang dahilan why merong katuruan the virgin birth of Christ. Amen po ba? Naintindihan niyo po ba at this point yung ating pinag-uusapan? Now, ang ating pong kaligtasan is very closely linked, nakadugtong sa katuruan ito. If Yeshua was not born of a virgin, then you and I are still lost sinner and still need
to be saved. Kung nagkataon na ang kapanganakan po ng Panginoon ay hindi through a virgin birth process. Yes, Yeshua Christ was also the God, deity, the Yahweh, and remained Yahweh because of the Holy Ghost conception. Nandoon po, na-retain po ang kanyang pagiging isang tunay at totoong Diyos. Kung kaya't kahit po makikita natin sa Kanya, ang mga comparison po, katulad sa isang tao na napagod, nagutom, nauhaw, namatay, nasaktan, no? Pero yung pong mga ginagawa naman niyang miracle, being God, lumakad sa ibabaw ng tubig, bumuhay ng patay, miraculously, nagpagaling ng mga may sakit. Diba? Yan ho ay mga mirakulo na hindi magagawa ng ordinaryong tao. Now, ito pong Kapaskuhan na ito, dapat samantalahin po natin na makapagturo po tayo ng ganitong mga katotohanan sa mga bata, sa mga batang ating nakakausap, sa mga taong ating nakakausap, no? Ibahagi po natin ang kasaysayang ito. Ang mga sayantipiko po o siyensya ay hindi po naniniwala sa virgin birth ni Christ, sapagkat naniniwala po sila sa yung biological process ng birth, no? Pero hindi po sila naniniwala sa tinatawag na miracle conception unless a scientist is a believer. Yan po ang dahilan kung bakit meron tayong mga doktor sa medisina na hatirin po ang paniniwala tungkol sa paggaling ng tao. Pero mga doktor na paniwala nila, gagalingan sa taong may sakit, bunga ng kanilang husay at sa husay ng medisina. Meron din namang doktor na dahil malaki ang kanyang pagkakilala at paniwala kay Yahweh, naniniwala po siya na si Yahweh ang ating tunay na gamot. Higit sa lahat. Amen. Kaya kahit nga malubha na ang kalagayan ng isa, sinasabi nila, tanging ang Diyos na lamang o si Yahweh ang may kapangyarihang mapagaling ka. Now, sa mga modern, even the modern theologians po, they will never accept the doctrine of the virgin birth of Christ. Pero ito po ay maliwanag, na itinuturo po sa Holy Scripture, sa banal na kasulatan, sa propesiya, at maging sa kasaysayan po ng pagkakapanganak sa ating Panginoon. Kaya marapat lamang po mga minamahal na pasalamatan natin si Yahweh na siya po ay humanap ng paraan upang dalhin sa atin ang tagapagligtas na kahit katiting o maliit ay wala pong bahid ng anumang kasalanan. That is why He became our perfect Savior. Amen po. Glory to Yahweh. Tayo po lahat ay tumayo. Yan po tatapos ang ating mensahe about the virgin birth of Christ. Sana kayo po ay napagpala. Sana kayo po ay tumanggap ng aral na alam ninyo puro wagas at dalisay, sapagkat ang aral ay nagmula po sa mga salita ni Yahweh. Ay po